Noong Hunyo 2024, isang konsyerto ni Rico Reyes ang idinaraos sa Araneta Coliseum. Gaya ng dati, puno ang lugar ng kanyang nga masugid na tagahanga. Ngunit sa araw na iyon, ang mga matangang mga tagahanga ay hindi lamang nakatuon sa entablado kundi pati na rin sa isang partikular na punto sa mga manunod. Isang babae ang nakaupo sa gitnang bahagi. Siya si Isabel Cruz, ang asawa ni Rico Reyes. Nagulat ang mga tagahanga. Ito ay dahil palagi niyang pinapanood ang entablado ng kanyang asawa mula sa likurang upuan. Sa isang lugar na hindi abot ng tingin ng ibang manunod, tahimik siyang nanunod. Iyon ang kanyang imahe sa loob ng 35 taon. Bakit siya nanatili sa likurang upuan sa loob ng 35 taon? At bakit ngayon siya lumitaw sa harapan? Noong 1983, tinawag ng Pilipinas ang isang babae bilang babaeng ahas. Sa parehong taon, isang lalaki ang tinawag na taksil. Ang 2 taong iyon ay sina Isabel Cruz at Rico Reyes. Ano ang pinili ng babaeng tinawag na babaeng ahas? Ano ang idinulot ng pagpiling iyon sa buhay ng 3 tao? At pagkatapos ng 40 taon, anong uri ng asawa ang naging babaeng ahas? Marahil tanging ang 40 taon na panahon lamang ang makakasagot sa tanong na ito. Ang kwentong ito ay nagsisimula sa lungsod ng Cebu noong 1951. Isang batang babae ang isinilang sa lungsod ng Cebu dahil malapit sa kapistahan ng isang santo ang kanyang kaarawan. Pinangalanan siya ng kanyang ama na may inspirasyon mula rito. Siya si Isabel Cruz. Siya na kalaunan ay makikilala bilang isang pambansang aktres sa kanyang pagganap sa Maria Makiling ay isinilang sa kabisran ng Timog. Hindi gaanong marami ang nalalaman tungkol sa kanyang kabataan. Ngunit may isang kwentong naipasa. Sinundan niya ang lalaking minamahal niya patungong Maynila. Hindi tiyak kung ito ay totoo. Ngunit kung totoo man, marahil ay mayroon na siyang katangian mula pa noong bata na kumilos para sa taong kanyang minamahal. Noong 1978, si Isabel Cruz ay naging isang miyembro ang Philippine Educational Theater Association PETA. Ang PETA ay isa sa mga nangungunang grupo ang teatro sa Pilipinas. Sa bawat taon, mahigit 2,000 katao ang nag-apply para maging bahagi nito at sa huli, ilan lamang ang natitira. Nalampasan ni Isabel Cruz ang mahigpit na prosesong ito. Nang sumunod na taon, dumating ang kanyang unang pagkakataon. Napili siyang gumanap sa isang teleserye ng ABS-CBN. Ito ay isang mahalagang papel bilang nakababatang kapatid ng bida. Ang drama na ito ay nagtala ng mataas na ratings at ang panggalan ni Isabel Cruz ay biglang nakilala sa buong bansa. Noong 1981, sabay niyang napanalunan ang FAMAS Award para sa Best Supporting Actress at Best Newcomer para sa mga pelikulang hindi ito ang Paraiso at Pintor. Sa edad na 26, kinilala siya bilang isang bagong bituin sa industriya ng pelikulang Pilipino. Noong 2022, 27 taong gulang na si Isabel Cruz bilang pangunahing aktres ng PETA. Abala siya sa paggawa ng mga pelikula at drama. Tila isang maningning na kinabukasan ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa tagsibol ng taong iyon,
isang pagtatakpo ang naghihintay upang baguhin ang kanyang tadhana. Ang lalaki ay hinahanggaan ng lahat ng kababayhan sa Pilipinas. Ngunit mayroon na siyang asawa at anak. Noong Abril 1982, nakaroon ng reunion concert ang bandang Ang Mga Agila. Ito ay isang maalamat na banda mula sa panahon ng Pinoy rock na nagpasikat noong huling bahagi ng dekada 60. Ang kanilang bokalista, si Rico Reyes, ay naging isang superstar na kumakatawan sa Pilipinas na may mga malalaking hit tulad ng Bahala Na bilang solo artist. Sa konsyertong ito, si Isabel Cruz ang naatasang mag-abot ng bulaklak kay Rico Reyes. Sinasabing ito ay kagustuhan mismo ni Rico Reyes. Noon, si Isabel Cruz ay isang voice actress sa isang sikat na radio drama. Alam ni Rico Reyes ang kanyang boses sa kabilang banda. Sinasabing tagahanga rin ni Rico Reyes si Isabel Cruz. Sa panahong iyon, si Rico Reyes ay 33 taong gulang at si Isabel Cruz ay 27. May 6 na taong agwat sa kanilang edad at si Rico Reyes ay may pamilya na. Ang pangalan ng kanyang asawa ay Elena Santos. Siya ang mas nakatatanda sa sikat na kambal na duo na Between Sisters. Noong 1975, iniwan ni Elena Santos ang kanyang karera sa kasikatan upang mapakasal kay Rico Reyes. Nagkaroon sila ng isang anak na lalaki noong 1979, si Marco Reyes, na nun ay 3 taong gulang. Malamang ay alam ni Isabel Cruz ang lahat ng ito, na si Rico Reyes ay may asawa, na ang asawang iyon ay isang babaeng isinuko ang kanyang karera bilang mang-awit para sa kanya, at na mayroon silang isang maliit na anak. Sa kabila nito, nahulog ang loop nila sa isa-isa. Sa taglagas ng parehong taon, nagsimula ang pagsut ng pelikulang Pusong Bida, Buhay Kontra Bida. Sa pelikulang ito, makasama sina Rico Reyes at Isabel Cruz. Sa proseso ng pagshoot, maraming oras silang makasama. Hindi tiyak kung kailan nagsimula ang kanilang relasyon. Ngunit noong 1983, nagsimulang iulat ng mga tabloid ang tungkol sa kanilang relasyon. Sa taon ding ito, si Isabel Cruz ay sumikat bilang isang pambansang bituin. Nagsimula ang pag-ere ng teleseryeng Maria Makiling ng ABS-CBN. Ngunit hindi lamang karangalan ang naghihintay sa kanya. Nagsimula ang pag-ere ng Maria Makiling. Ito ay kuwento ng isang babaeng nabuhay mula sa panahon ng Kastila hanggang sa modernong panahon. Kinampanan ni Isabel Cruz ang papel ng bida mula sa kanyang kabataan hanggang sa katanghaliang gulang. Ang imahe ni Maria na hindi sumusuko sa kabila ng kahirapan, pagdurusa at digmaan ay nakabihag sa puso ng manunod na Pilipino. Tumaas ng tumaas ang ratings. Ang pinakamataas na rating ay 62.9%. Ito ay nananatiling hindi natatalo bilang pinakamataas na rekord sa kasaysayan ng teleserye ng ABS-CBN hanggang ngayon. Si Isabel Cruz ay biglang naging isang pambansang aktres. Ngunit sa parehong panahon, isang bagyo ang namumuo sa kanyang pribadong buhay. Sunod-sunod na inilatala ng mga tabloid ang kanyang relasyon kay Rico Reyes. Ang salitang tulad ng agaw pag-ibig at kalunya ay lumitaw at binigyan siyang isang palayaw, babaeng ahas, isang kabalintunaan. Sa telebisyon, ginagampanan niya ang isang babaeng matiisin sa anumang pagsubok. Ngunit sa totoong buhay,
Siya ay binabatikos bilang isang babaeng umagaw sa asawa ng iba. Isang babaeng may dalawang magkaibang mukha sa araw at gabi. Ang dobleng buhay na ito ay unti-unting sumira sa kanyang isip at katawan. Isang aktor na nakasama niya sa set noon ang nagbabalik tanaw. Biglang nawalan ng malay si Isabel habang umarte. Patuloy siyang umarte hanggang sa bigla na lang siyang bumagsak. Si Isabel Cruz ay isinugod sa ospital at ang pag-shoot ay naantala ng isang buwan. Ang bigat ng pagiging bida sa isang pambansang drama, kasama pa ang matinding batikos mula sa iskandalo, ay naging napakabigat. Marahil ay sumuko na ang sinumang ordinaryong tao, ngunit bumalik si Isabel Cruz sa set ng tapping at tinapos niya ang pagganap bilang Maria. Bakit siya bumalik? Dahil ba sa kanyang responsibilidad bilang isang aktres? O may iba pang dahilan? Ang sagot ay makikita sa kanyang susunod na hakbang. Maraming tao ang marahil ay urong na sa puntong ito upang protektahan ang kanyang posisyon bilang isang pambansang aktres. Lalayo siya sa taong sangkot sa iskandalo. Iyon ang karaniwang desisyon noong panahong iyon. Ngunit si Isabel Cruz, sinasabing ipinahayag niya, tiyak na magiging kami. Tinawag ito na media na isang deklarasyon na giyera. Hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago, hindi rin siya humingi na tawad. Sa kabila ng matinding batikos, ipinahayag niya ang kanyang pinili sa buong Pilipinas. Hindi rin tumakbo si Rico Reyes. Sinasabing may mga pagkakataong nagpakita siyang galit sa mga reporter. Magkasama silang tumayo sa gitna ng bagyo at noong 1905, pareho silang nagpasya na iwanan ang kani-kanilang nga tahanan. Umalis si Rico Reyes sa kanyang talent agency kung saan siya ay naging bahagi sa loop ng 18 taon mula noong kanyang debut noong 1967. Umalis naman si Isabel Cruz sa PETA na naging pundasyon ng kanyang karera bilang aktres. Ang sinabi nilang dahilan ay upang magkaroon ng kalinawan. Ito ang pinili ni Isabel Cruz. Pinili niyang huwag tumakbo. Pinili niyang magpahayag sa publiko. Pinili niyang tiisin ang batikos. Pinili niyang iwanan ang pundasyon neke kanyang karera. At pinili niya si Rico Reyes. Ngunit ang bawat papili ay may kaakibat na halaga. Gaano kalaki ang halagang iyon? Noong 26 dumalo si Rico Reyes sa isang press conference para sa pag-anunsyo neke produksyon neke isang tula. Ang mukha ni Rico Reyes na humarap sa mga mamamahayag ay may balbas. Wala akong trabaho kaya hinayaan ko na lang, sabi niya habang tumatawa. Ngunit hindi iyon biro. Si Rico Reyes na dating sumikat ay unti-unting nawala sa mata ng publiko. At noong Enero 7, 1987, formal na natapos ang diborsyo nina Rico Reyes at Elena Santos. Ang alimony ay nayulat na umabot sa isang napakalaking halaga, sinasabing pinakamataas sa kasaysayan showbiz noon. Ang kanilang bahay sa Forbes Park, tennis court at vacation house sa Tagaytay ay napunta lahat kay Elena Santos. Literal na umalis si Rico Reyes na walang dala at may isa pa siyang nawala. Ang kanyang anak, si Marco Reyes, ay 8 taong gulang nun. Ang kustodiya ay napunta sa ina, si Elena Santos. Mula
Sa araw na iyon, hindi na nakita ni Rico Reyes ang kanyang anak. Isang 8 taong gulang na bata ang nawalan ng ama. Muling makikita ng batang iyon ang kanyang ama sa edad na 33. Isang mahabang panahon ng 25 taon ang maghihiwalay sa kanila. Sa parehong taon, 1987, nahulog si Rico Reyes mula sa entablado sa isang konsyerto sa Cebu. Naktamo siyang bali sa kaliwang siko at pinsala sa tadyang kinailangan niyang maospital ng 1 buwan. Ito ang halagang binayaran ni Rico Reyes. Ari-arian, bahay anak at kalusugan, halos lahat ay nawala sa kanya. Paano naman si Isabel Cruz? Ang kanyang binayaran ay hindi nakikita. Sa usapin ng karera, wala siyang nawala. Naging malaking tagumpay ang Maria Makiling at nagpatuloy ang kanyang proyekto bilang bida. Hindi natigil ang kanyang trabaho. Ngunit may iba siyang nawala. Ang karapatang maging inosente. Kahit ngayon makalipas ang 40 taon, kung minsan ay tinatawag pa rin siyang babaeng ahas. Ang etiketang minsan nang idinikit ay hindi na natanggal at sa loob ng 35 taon, patuloy siyang uupo sa likurang upuan sa mga konsyerto ang kanyang asawa sa isang lugar na hindi nakikita ng mga tagahanga. Marahil iyon ang parusang ipinataw niya sa kanyang sarili. Paano naman si Elena Santos? Noong 1975, iniwan niya ang kanyang karera bilang bahagi ng Between Sisters upang magpakasal kay Rico Reyes. Sa loob ng 12 taon, namuhay siya bilang asawa at ina. Ngunit bigla itong nagwakas. Pagkatapos ang diborsyo, walang sinabi si Elena Santos tungkol sa kanyang dating asawa. Walang batikos, walang reklamo, walang hinanakit. Nanahimik siya sa loob ng 25 taon. Lahat sila ay nagbayad ng malaking halaga. Nawalan si Rico Reyes ng ari-arian at anak. Nawalan si Isabel Cruz ng inosenteng pangalan. At nawalan si Elena Santos ng 12 taon ng kanyang buhay. Walang masasabing nanalo. Lahat sila ay may nawala. Ngunit hindi pa rin makapagpakasal sina Rico Reyes at Isabel Cruz. Bakit? Noong Enero 7, 1987, natapos ang diborsyo. Ngunit 24 na araw pagkatapos nito, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Noong Enero 31, 1987, pumanaw ang itinuturing na ama ng industriya na siyang tumuklas kay Rico. Siya ang nag-alaga kay Rico mula pa noong debut niya noong 1967. Para kay Rico Reyes, para siyang isang ama. Ayon sa mga malapit sa kanila, hindi na angkop ang mood para sa isang kasalan. At sa taginit NH 1987, naganap ang aksidente ni Rico Reyes sa konsyerto sa Cebu. Nagsimula ang 1 buwang pananatili niya sa ospital. Sa panahong ito, nasa tabi niya si Isabel Cruz. Tahimik silang nahintay. Noong 1988, ang ama naman ni Isabel Cruz ang pumanaw dahil sa aneurysm. Sa araw ng libing, naroon si Rico Reyes. Sinasabing nakaupo siya sa hanay nga kamag-anak, hindi bilang isang ordinaryong bisita. Isang patunay na tinanggap na siya ng pamilya ni Isabel. Sa panahong iyon, nakatayo si Rico Reyes sa likuran ni Isabel Cruz, tahimik na sumusuporta. Sa panahong ito, hindi binagalan ni Isabel Cruz ang takbungang kanyang trabaho. Noong 1987, bumida siya sa pelikulang
mga matangang anghel at lumabas din sa isang drama. Noong Hunyo 1988, siya ang humalili bilang host sa isang sikat na music show. At noong 1988, muli siyang bumida sa pelikulang Sigwa. Kapansin-pansin ang isang album na inilabas noong Mayo 11, 1987. Ang producer ng album na ito ay si Rico Reyes. Ang dalawang hindi papormal na kasal ay nakakaugnay sa pamamagitan ng musika. Hinintay nila ang paglipas ng isang taon mula sa pagkamatay ng ama. Noong Nobyembre 1889, sa wakas ay nagpasya sina Rico Reyes at Isabel Cruz. Noong Nobyembre 12, 1989, sa simbahan ng Barasoain sa Bulacan, isang lugar na kilala sa kasaysayan, nagpakasal sina Rico Reyes at Isabel Cruz. Ang kanilang mga ninong at ninang ay malalapit na kaibigan mula pa nung panahon ng kanyang banda. May isang kakaibang katangian ang kasal na ito. Simple lamang ito at kasama nila ang 5 iba pang mag-asawa sa isang joint ceremony. Kung isipin, ang 1989 ay ang kasagsagan ng economic boom. Kung ikukumpara sa ibang celebrity wedding nung panahong iyon, ang kasal nina Rico Reyes at Isabel Cruz ay napaka-simple. Sabi ni Rico Reyes, walang kinalaman sa showbiz, walang magarbong produksyon o maraming celebrity guest. Marahil, gusto lang nilang tahimik na manumpa sa isa't isa. Noong Nobyembre 18, idinaos ang reception sa isang hotel sa Makati. Ngunit dito, ganap na ipinagbawal ang mga TV camera at media. Sinasabing may humigit kumulang 3,000 tagahanga ang naktipon sa labas ng venue sa kanyang kasal. Nag-iwan ng salitang ito si Isabel Cruz. Nagpapasalamat ako na nakilala ko ang isang Diyos na mahal ko, si Rico. Si Rico Reyes ay 41 taong gulang. Si Isabel Cruz ay 34. May 7 taong agwat sa kanilang edad. Sa parehong taon, 1989, ipinagpatuloy ni Rico Reyes ang kanyang aktibidad sa musika. Noong Oktubre, naglabas siya ng album at nagsimula ng isang serya ng konsyerto. Ang seryeng ito ay magpapatuloy sa loop ngayon taon. Pagkatapos ng isang magulong 6 na taon, sa wakas ay nakamit ng dalawa ang isang tahimik na buhay. Tahimik na natapos ang kasal at tahimik silang nagsimulang mamuhay. Makalipas ang 35 taon ng pagsasama, paano sila binago ng panahon? Sa loob na 35 taon na iyon, halos walang sinabi ang dalawa tungkol sa iskandalo o tungkol sa isa't isa. Ngunit mula sa mga pira-pirasong salita at kilos, masisilip natin ang kanilang mga araw. Una, tungkol sa karera ni Isabel Cruz. Kahit pagkatapos ng kasal, nanatili siya sa tuktok. Nagpatuloy siyang gumawa ng proyekto at nanalo ng parangal. Noong 2010, ginawaran si Isabel Cruz ng parangal bilang pambansang alagad ng Shining National Artist. Ang babaeng tinawag na babaeng ahas noong 1983 ay formal na kinilala ng bansa makalipas ang 27 taon. Paano naman nagbago si Rico Reyes? Sa isang panayam noong 1999, sinabi niya, "Ayoko nang muling makasakit ng babae at marahil ngayon
ako naman ang masasaktan. Sa katotohanan, mas batas siyang ang 7 taon at baka bumalik ang karma at ako naman ang iwanan. Handa na ako para doon. Ang lalaking dating ng iwan ng asawa at anak ay ngayon natatakot na siya naman ang iwanan. Alam niya ang tungkol sa karma. Sa parehong panayam, sinabi rin niya, makipagdate ka lang sa asawa mo at ngayon, tinatawag namin ang isa't isa na tatay at nanay. Noong 2001, sinabi niya, kung makahanap kang isang taong magsasabi sa'yo na magaling ka, sapat na iyon. Ang lalaking dating, may milyon-milyong tagahanga, ay nagsasabing sapat na ang isang taong nakakaintindi sa kanya. Paano ang kanilang pang-araw-araw na buhay? Sinasabing si Rico Reyes ang naghahanda ng almusal. Siya rin ang naglalabas ng basura. Araw-araw silang naglalakad ng magkasama. Isang ordinaryong mag-asawa. Isang kaibigang nila ang nagulat nang makita ito. Si Rico Reyes dyan. At mayroon silang isang patakaran. Kapag alis ang isa, ihahatid siya sa pinto. Paano naman nagbago si Isabel Cruz mismo? Sa loob ng 35 taon, patuloy siyang umupo sa likurang upuan sa mga konsyerto ng kanyang asawa. Sa isang lugar na hindi nakikita ng tagahanga, tahimik niyang pinanood ang entablado ng kanyang asawa. Bakit sa likurang upuan? Sinasabing ito ay bilang paggalang sa mga matagal ng tagahanga. May mga tagahanga siyang nasaktan. Hindi niya kayang humarap sa kanila ng buong pagmamalaki. Kaya't pinanood niya mula sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Sa loob ng 35 taon, pinanindigan niya ang pananaw na iyon. Isipin ninyo, 35 taon, upo sa likurang upuan sa bawat konsyerto. Walang pumilit sa kanya. Siya mismo ang nagpasya at nagpatuloy. Marahil iyon ang kanyang paraan ng pagbabayad sala. At isa pa, sa loob ng 28 taon, hindi niya pinakialaman ang trabahong kanyang asawa. Kahit na kumanta si Rico Reyes ng makantang may temang politikal, nanatiling tahimik at nanonood si Isabel Cruz. Sabi niya, masaya ako na nagpakasal kami. Kung hindi siguro ako nagpakasal at nagpatuloy sa ganitong trabaho, baka nahirapan ako kapag mag-isa ka lang. Mahirap pero malaki ang naitutulong niya sa akin. Ang babaeng dating nakdeklara ng giyera na tiya na magiging kami ay ngayon nagsasabing tinutulungan niya ako. Noong Marso 1, 2023, isang pagbabago ang naganap. Ang personal na kumpanya ni Rico Reyes ay isinama sa kumpanya ni Isabel Cruz. Ang lalaking dating may sariling kumpanya bilang isang superstar ay ngayon nasa ilalim ng kumpanyang kanyang asawa. Ganito, sila binagong 37 taon. Noong 2015, pumanaw si Elena Santos sa edad na 71. Sa loob ng 25 taon, hindi siya nagsalita tungkol sa kanyang dating asawa. Ngunit bago siya pumanaw, may isang bagay siyang ginawa. Ipinakatiwala niya sa kanyang anak, si Marco Reyes, ang isang sulat. Ibigay mo ito sa iyong ama. Noong 2013, sa Araneta Coliseum, idinaos ang reunion concert NG ang Magahila. Ito ay isang espesyal na pagtatanghal kung saan lahat ng orihinal na miyembro ay muling nagsama-sama pagkatapos ng 44 na taon. 45,000 manunod ang pumuno sa venue. Sa gitna ng mga manunod, may isang lalaki, si Marco Reyes. Pagkatapos ang 25 taon, dumating siya upang makita ang kanyang ama. Inabot niya
ang sulat na ipinakatiwala ng kanyang ina. Sinasabing lumuha si Rico Reyes matapos basahin ang sulat. Hindi natin alam kung ano ang nakasulat dito. Tanging si Rico Reyes lang ang nakakalam. 5 taon pagkatapos nito, noong 2018, biglang kinansela ni Rico Reyes ang isang konsyerto sa Mall of Asia Arena. Ang dahilan, 7,000 lamang ang dumating sa isang venue na may kapasidad na 9,000. 7,000 tagahanga ang naiwan sa ere. Sinasabing sa pagkakataong ito, nagalit si Isabel Cruz sa kanyang asawa. Sa kanilang pang-araw-araw na buhay, mayroon silang maliliit na pag-away, ngunit ang patakaran nila ay hindi pakialaman ang trabaho ng isa't isa. Kahit na kumanta si Rico Reyes ng makantang may protesta o bumatikos sa gobyerno, nanatiling nanonood si Isabel Cruz. Ngunit sa pagkakataong ito, 7,000 tagahanga ang kanyang binigo. Pagkatapos 28 taon ang pagsasama, ito marahil ang unang pagkakataon na pinagalitan ni Isabel Cruz si Rico Reyes tungkol sa kanyang trabaho. Ang babaeng hindi nagsalita sa loob ng 28 taon ay unang beses na nagtaas ng boses. Hindi dahil sa nabigo ang kanyang asawa, kundi dahil nasaktan ang 7,000 tagahanga. Sa arawng press conference ngang pahingi ngang tawad, si Rico Reyes ay nakasuot ngang maayos na barong Tagalog, hindi ang kanyang karaniwang gusgusing t-shirt. Malamang ay nahanda siya ng husto. Sa loob ng 30 minuto, patuloy siyang yumuko. Nang tanungin ng isang reporter tungkol sa kanyang asawa, sumagot si Rico Reyes, kung ano ang gagawin, yon ang iisipin ni tatay. Pero sinusuportahan niya pa rin ako. Noong Hunyo 2023, 75 na kaarawan ni Rico Reyes. Ang venue ng konsyerto ay ang Araneta Coliseum, ang parehong lugar kung saan nagkaroon ng kontrobersya sa pagkansela 5 taon na ang nakalipas. Sa araw na iyon, ang venue ay sold out sa humigit kumulang 19,000 katao. Sa simulang konsyerto, sumigaw si Rico Reyes, "Salamat sa inyo, sold out po tayo." At noong Hunyo 2024, sa Araneta Coliseum, saan nakaupo si Isabel Cruz sa gitnang bahagi sa unahan. Ang babaeng salupngang 35 taon ay nanot sa kanyang asawa mula sa likurang upuan ay sa unang pagkakataon umupo sa pinakakilalang lugar. Nagulat ang mga tagahanga. Lagi siyang nasa likod kung saan hindi siya nakikita ng ibang tao. Noong 1983, tinawag siya ng Pilipinas na babaeng ahas. Noong 2010, ginawaran siya ng parangal bilang pambansang alagad ng sining. Kinilala siya ng bansa. Noong 2024, nakaupo siya sa gitna. Ang babaeng sa lupeng 35 taon ay naghatid tanaw sa kanyang asawa mula sa likurang upuan. Ang babaeng sa lupeng 28 taon ay hindi nang himasok sa trabaho ang kanyang asawa. Ang babaeng unang beses nagtaas ng boses para sa 7,000 tagahanga. At ngayon, ang babaeng tinatawag na nanay. Noong 1988, sa libing ng kanyang ama, nakatayo si Rico Reyes sa likuran niya. Tahimik siyang sumuporta habang inihahatid niya sa huling hantungan ang kabaong. Sa loob ng 35 taon, araw-araw, sinunot ng 2 ang patakaran na ihatid sa pinto ang sinumang aalis. At noong 2024, sa wakas ay humarap siya hindi sa likuran, kundi sa gitna. Binago pa siya niya kirktaon o iba lang
ang nakikita natin mula sa simula. Ano nga ba ang totoong nasa likod ng etiketang babaeng ahas? Tanging siya lamang ang nakakaalam ngang sagot. Ngunit may isang bagay na masasabi natin. Siya ang pumili, ang huwag tumakbo, ang magpahayag, ang umupo sa likuran sa loop ng 35 taon at ang humarap sa gitna makalipas ang 40 taon. Lahat ay sarili niyang desisyon